Bakit nga ba December 25 ang petsa ng Pasko? Mga kapanalig, pakinggan si Reverend Father Darwin Gitgano sa kanyang paliwanag ukol sa katanungang ito. Magandang gabi mga kapuntos! Welcome sa ating Worldwide Catholic Bible Study. Atin mo nang pakinggan si Brother Joven dahil merong mga nagkukomento, Brother Joven, na December 25, hindi yan mangyari. Hindi daw, Brother Joven. December 25. Dahil mag-snow na daw. Walang makapal daw yung snow doon eh. Makapal na daw ang snow. Katulad dito, ating Oh, ipakita ayan. sa screen, Brother Ayan. Jovan. Ayan. Magkatulad dito ang snow. At bago na natin binasa ang Luke chapter 2, verses 13 hanggang 18, ang mga pastol sa tupa Oo. ay Nasa labas. labas. Nasa labas. Kung ganito ka makapal ang snow, Oo. Brother, ating munang pakinggan si Brother Jovan dahil nandyan siya ngayon sa Israel. 14 years siya doon. So hindi natin siya siya po ang ating proof, no? The living proof. So ating pakinggan si Brother Jovan Soriano. Yes, Brother Jando, Father, Brother Luke. Salamat. 14 years akong nagtatrabaho dito sa Israel. 2 times na akong nag-visit sa Bethlehem, West Bank, Palestine. Never ko pang naranasan o na-encounter mismo sa buwan ng Disyembre, petsa 25, na nag-snow doon. Kasi ang pinaka-coldest month ng winter dito sa Israel is January and February. Very rare po ang pangyayari na mag-i-snow dito sa Israel. Except po sa Mount Hermon kung saan nakalocate yung bundok doon na nagsusukat ng 9,232 feet. Yun lang po ang annual event na nag-i-snow talaga dito sa Israel. Even in Jerusalem, very rare po ang snow dyan. So, gaya ngayon po, never ko pang naranasan po yung nag-snow doon sa buwan ng Disyembre, petsa 25. Ambon lang po ang naranasan ko doon. At nag-average po yung temperatura doon pag Disyembre ay umaabot ng 13 degrees to 15 degrees po sa buwan ng Disyembre. Yun po, nagdadrop po yung temperatura doon sa buwan ng January at February at umaabot lang po siya ng 6 degrees to 7 degrees Celsius. So, malabo pong mag-snow doon. Depende kung nag-negative siguro at wala namang ulan, wala ring snow. So, sa Jerusalem, hindi annual event ang pag-i-snow sa Jerusalem, even in Jerusalem. Southern of Jerusalem to West Bank, 6 miles away. So, hindi pa nangyari po yung pag-i-snow na sinasabi nila po. Except Mount Hermon po. Yun ang annual na nakakaranas ng snow. Kung merong makapal na snow, Brother Jovan, ay sa Mount Hermon Yes, lang. Father. Sa Mount Hermon. So hindi sa Jerusalem, hindi sa Bethlehem, nangyari yan. Sa Jerusalem po, nakakaranas, very rare na nangyayari po. Pero mismo sa Bethlehem po, month ng Disyembre 25, never po nakaranas ng snow dyan po. So si Brother Never. Jovan po, maraming salamat Brother Jovan. Siya po ay hanggang ngayon ay nasa Israel siya ngayon. So Yes po. ang dapat natin paniniwalaan siya po. Dahil 14 years na po, yung nagsasalita na makapal ang snow, hindi pa nakapunta yon sa Israel. No? Dahil sa Mount Hermon lang ang mangyari na ang annual na snow mangyayari. At kailan po yan? During January. Hindi January. sa December. Mm-mm. No? December.
Father, December din po nag-i-snow doon, pero usually yung mga tourist, January at February kasi very hindi makapal yung snow kung kumbaga ano lang sa December po. Pero walang paltos po yon, Father. Every year nag-i-snow ang Mount Hermon. Hindi gaya ng Jerusalem po. hindi makapal ang snow. Yung Hindi po. So, sinasabi mo, January and February. Brother Juban, makapal daw ang snow, hindi makapagpastol yung mga pastor ng mga tupa. Totoo po ba yun? Hindi po. Hindi po totoo yan, Father. Wala pa po. Actually, Father, nagpaplano sana kaming dumalaw na naman this coming Christmas, pero dahil sa pandemic, ay minabuti kong chinecheck din namin po yung West Bank weather forecast ngayon sa Bethlehem. Pumapalos lang po sila ngayon ng 16 degrees Celsius. So napakalayo po na mag-snow ng buwan ng December ang Bethlehem. So, ilang degree po para ma-reach yung magka-snow ang Israel, bro? Magne-negative po, Father. Negative 1, ay negative 2, negative 3, nag-i-snow na po yan. Pero depende po, Father, kung may ulan na ano sa isang lugar po. So, very rare. Minsan lang. Very rare. Kung merong snow, Minsan minsan lang lang kita mamahalin. So, paminsan-minsan. No? So, mga kapuntos, so, si Brother Juban na po ang nagsasalita. At siya po ang concrete na ebidensya natin na yung mga sinasabi sa ating mahal na mga kaibigan, mahal na mga leader, sa mga iba't ibang Christian denomination na sasabihin nila makapal daw ang snow sa panahon ng Disyembre 25. Hindi mangyayari yan na maisilang ang Panginoon. So, yun mga information na yon ay hindi talaga totoo. At ang ating prueba na meron tayong ebidensya, mga puntos, mismo si Bishop Hippolytus. Hippolytus ba yan? Theophilus of Caesarea. Sa year 115 AD. So, dito mga kaibigan, ang tibay talaga sa ating mga ebidensya. Meron tayong concrete na ebidensya. Unang-una, ating kinukote ang Biblia na nagdiriwang. Unang-una, yung mga anghel. Nagdiriwang sila sa pagkasilang ng tagapagligtas. Tayo, kung ang mga anghel ay nagdiriwang, hindi naman sila ang subject for salvation, lalo na tayo. We are the subject of the salvation. Tayo talaga ang pakay sa kanyang pagsilang. Kung ang mga anghel ay hindi kasali sa kanyang pag-anay ng kanyang dugo, at nagdiriwang sila, lalo na tayo. Tayo ang kanyang ang pakay, ang kanyang intensyon, bakit siya naparito sa mundong ito. At ang mga pastol din ay nagagalak. So, sino po ba ang denomination na ito na sobrang galak na galak? Sobra ang papuri. Iglesia Katolika lang po. Sinabi po ni Warren Besserell na isang Seventh-day Adventist, wala kayong batayan. Ang batayan ninyo wala sa Bible, kundi ang nasa pagano na history. Tanong ko lang sa iyo, Brother Joban, dyan ba sa Israel, mga pagano ba nagse-celebrate ng Christmas o Christian? Kristiyano po, Roman Catholic po. So hindi pala pagano. Opo. Maganda po sana kung hindi pandemic at hindi ganito yung panahon. Pwede ko rin po sanang ipakita na talagang lahat ng mga Katoliko na Kristiyano dito ay nagse-celebrate ng kapanganakan ng ating Panginoon, Jesucristo. Lahat po, hindi lang po na mga Filipino community ang nagdidiriwang dito po. Mayroong mga Arab, Christian, mga Katoliko po yon. Talagang
Dito mo makikita po yung history talaga. At Tradisyon at kustumbre ng panahon na yun, nandito po lahat. atin mo nang ibasahin, Brother Jando, ang meaning sa pagano. Dahil para maunawaan nila lubos yung sinasabi ng ating mga mahal na kaibigan. Ano po ba ang kahulugan ng pagano? Unang definition, punta muna tayo dito sa unang definition. Pagan, if you don't believe in religion. So kung ang Christmas is a celebration of pagan, it is a celebration of faith. It is a religious celebration. So hindi ma-qualify. Some definition lang. At worship more than one God. So ang ating sinasampalataya, Brother Jando, we believe in one God. Di ba? Sa credo yan natin, Brother Lulot. At atin mo nang ipatuloy pagbasa, Brother Jando. Para lubos nila mainawaan ng term. Dahil meron silang mga terminolohiya, Brother Jando, ginagamit nila yung terminolohiya sa atin. So dapat dito punto por punto ating i-define para po maunawaan ang mga terminolohiya na kanilang ginagamit. So patuloy nating mabasahin, Brother Jando. Ito sabi dito sa Merriam-Webster. Heathen, especially a follower of a polytheistic religion, as in ancient Rome. So polytheistic. Polytheistic, ano yung Meaning, polytheistic? maraming God. Maraming God. Maraming Panginoon. Hmm. No? So, klarong-klaro na ang sineselebrate natin ay si Kristo po, ang tunay na Diyos. Atin mo nang basahin yung additional na prueba natin na isang church father na nagsasabi, no? Kasunod ni Bishop Theophilus. Ito. Ating mo na ipakita, Brother Jando, at ating babasahin. Ito po. Sabi po dito Sino yan? Clement of Alexandria. Taong. 153 hanggang 270. So, kita ninyo, ang mga taon na tumutuligsa, against patungkol dito, ay lumilitaw lang sa mga bandang 18th, 19th century. Pero it is celebrated in the 1st century. Sino ba tayo ang mag-question nito? Ang tibay ng ating ebidensya, Brother Jando. Atin mo nang babasahin ang sinasabi ni Clement of Alexandria, isa sa mga church fathers. Ito sinabi niya, and there are those who have determined not only the year of our Lord's birth, but also the day. And they say that it took place in the 28th year of Augustus, and in the 25th day of Pacon or Pachon. Hindi ko alam kung paano i-pronounce to. Either Pachon or Pacon. Ano ba yung ninth month of Pachon? Sabi dito, eto, this would make December the 9th counting from April, supposing therefore that some were informed Christ was born on the 25th day of 9th month, who then transferred it to the Egyptian calendar. The 25th of Pachon would be the result. This is the belief of John Selden and Johannes Kepler. So, ibig sabihin pala, Father, yung 9th month ng Egyptian calendar is December sa Gregorian calendar. Totoo yun. So, kita niyo, i-atras mo muna, Brother Jando. Yan po. So there are those who have determined not only the year of our Lord's birth, not only the year, but also the date, the day, but also the day. And they say that it took place on the 28th year of Augustus, referred to the emperor. And in the 25th day of Pachon, or December. The equivalent of this month is December 25th. So kita ninyo mga kaibigan, ito po ay hindi imbento ni Brother Jando. Hindi imbento ni Father Darwin Gitgano. Ito po ay klarong-klaro, linaw na linaw, at hindi natin ito maipagtanggi. Dahil ang tibay
na hawak natin. So, hindi pa naisilang si Constantino nito. Paano nangyari yun? 3rd century, Hmm. si Emperor Constantine. Mm-mm. So, 3rd century, so mga second, no? The middle of the 2nd century na isinilang si Emperor Constantino. At sasabihin mo sa amin na siya po ang nag-imbento. Siya po ang nanguna, Nag-utos daw. nag-utos na i-celebrate. Siguro, nabasa ni Constantine itong pahayag ni Theophilos, no? Mm. Kumbinsido siya dahil siya po ang pinakatanyag. Mm-mm. So, makonect natin, pero hindi siya ang nag-utos. Siya lang, isa sa mga emperador Mm-mm. na nag-protect sa buong followers, the whole Church of Christ, no? Founded by Christ, siya po ang nag-protect. Siya po ang isa sa mga emperor na hindi na umuusig sa simbahan, natatag ng ating Panginoon. So, ngayon tingnan po natin ito na naman yung yung comment ni Brother Warren. Nagpapakalat siya na sabi niya, wala nga sa Bible ang Christmas na December 25 na natapanganak si Kristo. Doon mo ako tanungin sa history. Sabi niya, aba, doon siya sa history tanungin. Father, gusto ko munang silipin natin to, Father, Pakikita ko po sa inyo, ang lalabas dyan ay June 24. June 24 pala. Sa Yeah, 6 Bible, months. Father. June Anong 24. sinasabi sa Bible, Father, patungkol dyan sa 6 months na nauna si si John the Baptist sa kanya. Nauna, anong paliwanag ng Bible dyan? Silipin po natin mga kapuntos ang Luke 1:28. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Yan. Kung babasahin natin yan sa Douay Rhymes, ito po nakasulat dyan eh. Yan po. And the angel being come in, said unto her, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. So, balikan natin yung sa 29. Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pangwalang hanggan. Sumagot naman si Mama Mary. Hi, Mama Mary. Paano po mangyayari ito gayong ako'y isang birhen? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel. Sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taas ng Diyos. Dahil dito ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't alam ng lahat na ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya. At ngayoy ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao kahit na siya'y matanda na. Ay, Ika-6 na buwan. mas matanda si Elizabeth sa kanya ng si John sa kanya ng 6 na buwan. 6 na buwan. At kailan siya ipinanganak? Ayon po dito sa sa search natin is on June 24. 24. Base sa Biblia, Hmm. 6 na buwan, Mas matanda. mas matanda si John. John, Hmm. the Baptizer. Mas Atras tayo ng kaunti, December 24. Oo. At madaling araw siya. Madaling isinagawa. araw pinanganak. So therefore, December 25. Hmm. So, sa lahat ng anggulo, no?
sa church father, Mm. sa punta tayo ni St. John. So, sulit na sulit. So, hanggang sa muli, may bukas pa. Okay, so thank you po mga kapatid. Hanggang balik po tayo bukas ng gabi sa ating programa dito sa Worldwide Catholic Bible Study. Fight! Team Maria. Team Maria. Tatak safety with a humble heart. Ha? So, dadating. Bye-bye. Mabuti na lang merong punto por punto para Katoliko ay hindi na matunto. Kung ang topic na tungkol sa purgatorio, kukutyain nilang mga Katoliko. Kung may tanong kayo, huwag doon kay Soriano, dito lang kayo kay Father Gitgano para maliwanagan tungkol sa ating simbahan. Walang-wala na tayong pag-alinlangan, punta na tayo sa simbahan.